Goku Narrates presents Namra, the Fifth Dragon. Dahil sa kagustuhan ni Lester na malaman ng iba pang detalye sa mundong kinabibilangan ng kanyang ama, isinalaysay ito ni Antonio na siyang ikaapat na bathala. Nagsagawa si Antonio ng inkantasyon upang protektahan sila at mundo ng mga tao sa anumang panganib na maaaring sumabay sa kanila sa paglalakbay nila sa Sumunea. Dahil maraming tanong si Lester sa kanyang ama, ito ay dinala na lang ni Antonio sa Sumunea. Matapos lagyan ng proteksyon sila mag-ama, nakapasok na sila sa loob ng libro ng Sumunea. Ang librong ito ay napakahiwaga sapagkat ito ang lagusan ng mga taga-Sumunea tungo sa iba't ibang parte ng daigdig. Tulad ng pag-aagawan sa mga elemento ng kalikasan, pinag-aagawan din ang librong ito ng mga taga-Sumunea sapagkat naniniwala sila na kapag napasa kamay nila ang librong ito, mahahanap nila ang kinatatakutan ng dragon at makakahiling sila ng walang kapalit. Siya si Namra, ang ikalimang dragon. Episode 2, Ang Sumunea. Sa mundo ng Sumunea. Mukhang may nakapasok sa lagusan ng Sumunea. Kailangan kong malaman kung sino ito. Desuri, sinusugo kita. Ikaw ay may taglay na makita ang sino mang pumunta o pumasok sa lagusan ng Sumunea. Kaya ipakita mo sa akin kung sino ang mapangahas na pumasok sa ating mundo. Nang sa ganon, ito ay aking maiulat kay Haring Rosperamos. Ama, ang ganda pala sa Sumunea. Puro kakaibang nilalang. Astig. Hay, bakit ba kita dinala rito? Huwag ka masyado maglalalayo. Baka saan ka mapadpad. Tandaan mo, bihasa sa salamangka at paggamit ng sandata mga naririto sa Sumunea. Iwasan mo mga taong dragon dahil sila mismo ang papaslang sa'yo. Lalo pa't bawal ang mortal dito. Kung anak mo ko, hindi ako mortal. Kaya wag nilang sabihing mortal ako. Malamang may powers din ako. Di pa nga lang lumalabas dahil late siguro. Anyway, wala akong pakialam. Ama, ano pa ang dapat kong malaman sa mundong ito? Ikaw? Anong ginagawa mo sa Sumunea? Hindi ba't isinumpa ka ni Bathala? Dahil lumabag ka sa batas ng mga Bathala? Ano at naririto ka? At di napigilan ni Antonio na idepensa ang sarili at nangatwiran nito na isa pa rin siyang bathala na dapat irespeto ni Damascus. Na siyang ginawa naman ito, ngunit nais ni Antonio na ipakilala si Lester na kanyang anak. Pero nawawala si Lester. Paumanhin aking Bathala. Hindi ko nais na ikaw ay insultuhin, kaya patawarin mo ko sa aking nagawa. Damascus, pinatatawad na kita. Ngunit nais kong ipakilala sa iyo ang aking anak na si Lester? Habulin ang mortal! Mukhang may dalang gulo agad ang anak mo. Magulo na ang Sumunea. Pero mas gugulo ito sa inyong pagbabalik. Gulo agad? Hindi naman ako nang gugulo. At isa pa, ama, nais ko lamang makita ang mundong ito. Ikaw pala ay taong dragon, Damascus? Finero Senive. Kumusta ka? Fostero Endero. Nakakamangha. Marunong ka pala magsalita ng drogo. Ikinagagalak kitang makilala, mortal. Sandali. May nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Saan ka ba nagsususuot? Lester, ilang beses ba kitang dapat sabihin na hindi ka maaaring makita ng ibang dragon? Ikaw ba ang hinahabol ng mga kawal? Ama, hindi ako yun. Ni hindi ako umalis sa tabi mo. Tila nililang ka ng paningin mo, ama. Napaisip bigla sina Damascus at Antonio sa nangyari. Kasi kanina lamang wala sa tabi nila si Lester. Ngunit may kakaibang nadarama si Damascus kay Lester. Kaya naman upang mapanatag si Damascus, kinuha niya ang palad ni Lester pero pumalag ito at tinulak si Damascus. Tila may kakaiba talaga sa'yo, Lester. Kaya akin na ang iyong mga palad. Nang makita ko ang aking nararamdaman sa'yo. Bitiwan mo nga ako.
Huwag mo kong mahula-hulaan. Wala akong pake kung anong nararamdaman mo. Ang akin lang, nais ko pang malaman ng iba pang detalye tungkol sa Sumuneya. Ayoko magpahula sa'yo. Naintindihan mo ba ako, taong dragon? Sa susunod na hawakan mo ko, sasamain ka sa akin. Sinaway ni Antonio si Lester para tumigil ito dahil maging siya ay may kakaibang naramdaman kay Lester. Oo nga at wala akong kapangyarihan tulad mo at ng nilalang dito. Pero hindi ibig sabihin nun, wala akong kapangyarihan. Tandaan mo yan, Damascus. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Gulo ang dala ko? Namin ang ama ko? Dahil sinumpa ang aking ama? Ba't hala pa rin siya? Lester! Desno Evtra! Tumahimik ka! Hindi tama na ganyan ka makitungo sa mga tao rito. Makinig ka sa akin dahil ako ang iyong ama. Tumahimik lang si Lester at di ito umiimik. Nararamdaman ni Antonio na tila mainit ang dugo ni Lester kay Damascus sa di niya maipaliwanag na dahilan. Kilala ni Antonio si Lester kapag masama ang loob nito. Hindi siya nito iimikin ng isang buong linggo o hanggang humupa ang galit ni Lester. Kaya naman inamo niya ang kanyang anak. Paumanhin, Lester. Hindi ko nais na pasamain ang loob mo, pero nais ko lamang makita kung anong meron kang taglay. Kaya paumanhin kung ikaw ay nainsulto sa aking ginawa at napagalitan ka pa ng iyong ama dahil sa akin. Pasensya na. Anak, sorry. Hindi ko sinasadyang magalit sa'yo pero ba't ba kasi ang init ng ulo mo? Ano ba ang nangyari? Nangyari? Narinig ko yung Damascus na yan. Anong gulo ang dala ko? Porke ba may hinabol ang mga tauhan dito sa Sumuneya? Mortal ako agad? Ama, ipinapaalala ko lang. Anak ako ng bathala. Kaya hindi ako mortal. Akala ko pa naman magiging mabait sa akin ang mundong to. Bakit pakiramdam ko? Marami ang magagalit sa akin pagdating dito. Haha! Ikaw pa na ang dumating! Isang anak ng bathala na may kasalanan! Haha! Huwag kang mag-alala, Lester! Parating na mga hari rito para husgahan ang pagdating mo! Haha! At tila napikon si Lester kay Awol at sinakal niya ito gamit ang lubid na napulot niya. Tumahimik ang ibon ka! Kahit sino ka pa, hindi kita sasantuhin. Naintindihan mo ba ako? Kaya tigilan mo ko kung ayaw mong litsunin kitang buwisit ka. At habang nanggigigil si Lester, may bolang apoy na tumama sa kamay niya. At paglingon nila, si Haring Sobek pala, ang King of El Pyro. Aray! Estofernotedo! Walang hiya. Sino ka para saktan ako, ha? Estofernotedo! Ako? Isa kong hari at wala kang respeto sa akin? Hastedo Verdo! Bastos na nilalang! Dapat sa'yo ay parusahan! Sige, subukan mo na magkaalaman tayo. Inawat ni na Damascus at Antonio sina Lester at Sobek upang iwasan ang anumang posibilidad na gulong maaaring maganap. Haring Sobek, Shendo El Mendo Sudra. Tama na, hindi ito ang oras para dyan. Hindi ka pa kilala ng binata. Nakikiusap ako, tama na po. At tumigil si Haring Sobek. Ganon din si Lester. Ngunit gumugulo pa rin sa isip ni Damascus ang hiwaga ng pagkatao ni Lester. Kaya naman, habang abala si Lester sa pakikipag-usap sa kanyang ama, sinubukan niyang palihim gamitin ang kapangyarihan niya na makita ang nakaraan o hinaharap. At nagtagumpay siya. Tila ipinakita ng pangitain niya ang isang nakakakilabot na dragon na gumising at ginawang bato ang ibang nilalang na nakakita sa kanya. Ngunit nakita ni Lester ang ginawa ni Damascus, kaya nagalit ito kay Damascus at sinugod at binalaan na itigil niya ang pakikialam sa buhay nito. Si Damascus ay maituturing na mata ng Sumuneya dahil din sa kakayahan nito na makita ang nakaraan at ang hinaharap. Naisip tanungin ni Damascus si Lester kung sino ang nakita niya sa nakaraan ni Lester. Sinabi ni Lester na wala siyang pakialam sa nakita ni Damascus. At habang abala sila, dumating pa ang ibang pinuno ng Sumuneya upang harapin ang mortal at alamin ang nangyayari.
To be continued. O mga bata, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka. Hanggang sa muli nating pagkikita, wala munang paalam. Ito ay handog sa inyo ng Goku Narrates!